sa kagustuhan ng asawa ko na magkaanak na kami, kaya nagpagamot ako sa isang manggagamot, hanggang sa Dear Ate Vine, may nabasa ko sa page mo, na parang hawig sa pangyayari sa akin, kaya gusto ko rin mag-share ng aking karanasan sa isang albularyo. Ako po pala si Tanya, may asawa. Noong panahon na iyon, wala pa kaming anak, ang asawa ko ay nagmamadali na magkaanak kami, gusto na niyang makita ang mukha ng lahi niya. Sa aming probinsya ay may kilalang albularyo, magaling daw itong maggamot, kaya naman ay alam ko kung saan ito matatagpuan. Hindi naglaon ay natagpuan ko na rin siya, itago niyo na lang siya sa pangalang, Manong Albay. Noong araw na nagpunta ako, ay may kasama ako, ang aking pinsan, noong panahon na iyon ay maraming nagpapagamot, kaya sabi ni Manong Albay ay bumalik na lamang ako. Kaya makalipas ang isang buwan ay bumalik ako, sa pagkakataon na ito, ako lamang mag-isa. Nagkataon din na walang nagpapagamot, ako na lang ang andoon. Kaya pinapasok niya ako, sa kubo niya, sinabi ko na ang problema ko, na gusto ko nang magkaanak, dahil 2 taon na kami ng asawa ko, pero hindi pa rin kami makabuo. Sabi niya sige halika, at may gagawin ako sa'yo, sabi ko, sigurado ba kayo Manong Albay sa gagawin niyo, okay po ba iyan? Sagot niya, oo sigurado ito, wala pang pumapalya dito sa gagawin ko. Pinahiga na niya ako sa sahig na may sapin, at nagdasal siya at nagsasalita ng isang ritual. Maya-maya pa, sabi ni Manong Albay, imulat ko ang aking mga mata. Nang mamulat ko, ay nawala ako sa aking ulirat, lahat ng kanyang sabihin ay ginagawa ko, alam ng isip ko ang ginagawa niya, pero sumusunod lang ako, hindi ko makontrol, hindi ko ma-explain talaga ng ayos, kahit ako ay gulong-gulo. Nilagyan niya ulit ng piring ang aking mga mata. Naramdaman ko na hinihimas niya ang tiyan ko, nilalagyan niya ito ng langis, maya-maya pa, aking mga damit, pinunasan niya ng langis ang buo kong katawan, habang hinimas niya ng hinimas ang aking 2 monay, maya-maya pa, ay yung kwebo ko naman ang Wala siya tigil sa paglagay ng langis at sa pagsasalita ng hindi ko naiintindihan, maya-maya pa, ay pinasok na ng manoy niya ang kwebo ko. Ramdam na ramdam ko kung paano niya pero hindi ako makakilos, hindi rin makapagsalita. Pakiramdam ko nun, para akong nanaginip na nasa itaas ako ng bundok, at iniisip ko kung paano ako bababa. Pagkatapos, binihisan niya ako, at may pinainom sa akin, ewan ko kung ano yon. Paglabas ko ng kubo niya, parang wala pa rin ako sa sarili ko. Maya-maya pa, sa aking paglalakad, ay nasalubong ako ng asawa ko, susundin daw niya ako dapat, hindi pa ako nakaimik, nang ako ay tinapik niya, saka lang ako nagising sa tunay na ako. Tinanong ako ng asawa ko, kung tapos na, sabi ko oo, ano daw ang ginawa sa akin, sabi ko eto, hinilot ng langis tinaas ang mattress. Pag-uwi namin, kinagabihan ay may nangyari sa amin ng asawa ko. Makalipas nga ng 1 buwan ay buntis na ako, kaya hindi ko alam sino ang ama ng anak ko, noong pinanganak ko na ang anak ko, isang babae, ako ang kamukha, sa side namin. Hanggang ngayon, malaking katanungan pa rin sa akin ang lahat ng nangyari sa akin, pero hindi ko na sinabi pa sa asawa ko, dahil hindi malinaw ang lahat sa akin, at hindi ko alam kung maniniwala ba ang asawa ko sa sasabihin ko, tama po ba na itinago ko na lang, inisip ko baka marami pang mabiktima si Manong Albay.